Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Sa patuloy na pagdami ng relihiyon sa mundo, bumabangon sa isipan ng marami ang mga katanungang alin sa mga pangkating ito ng relihiyon ang kinikilala ng Diyos. Lahat nga kaya ay sa Diyos tulad ng inaakala ng marami. Paano makikilala ng tao ang tunay na relihiyong sa Diyos? Ito po ang aming sasagutin mula sa Biblia sa kabuuan ng programang Ang Iglesia ni Cristo. Sa paniniwala po yun. At saka, kahit po hindi ka nagsisimba, basta po ano ka sa Diyos. Dati namili ako ng religion. Pero nung malaman ko na isa lang ang Panginoon nating Hesus Kristo, siya ang nag-aano gagayt sa atin, kahit anong religion siguro pwedeng umano sa atin. Depende sa pananampalataya ng isang tao. Para sa akin, it's the personal response. Muslim ka man o Katoliko ka man, ang mahalaga doon is alam mo sa sarili mo. Kasi yung kaligtasan naman is hindi lang obligasyon ng relihiyon. Ang kaligtasan ay obligasyon ng tao. Siya mismo yung personal commitment niya kung paano niya gawin ang pang-araw-araw. Kung paano niya sa buhay yung kaligtasan niya araw-araw. Yun lang. Naniniwala ako na kahit iba-iba yung religion natin, iisa lang po yung Diyos natin. Napanood po ninyo at napakinggan ang ating ginawang panayam sa ating mga kababayan tungkol sa kanilang pananaw at paniniwala sa pagre-relihiyon. Yan po ang ating tatalakayin sa programang Ang Iglesia ni Cristo.
Mga mahal naming kaibigan, naniniwala po kami na tinatanggap ng marami na ang paglilingkod sa Panginoong Diyos ay pananagutan ng lahat ng tao. At ang hindi pagkilala sa Panginoong Diyos at hindi paglilingkod sa Kanya ay kahulugan lang ng kawalan ng utang na loob sa Panginoong Diyos na lumalang sa bawat isa. Subalit, tama ba ang karaniwang paniniwala na ang lahat ng uri ng paglilingkod o pagsamba na ipinatutungkol ng tao sa Panginoong Diyos ay pinahahalagahan niya? Totoo ba na ang lahat ng iglesia na nangakatatag sa lupa ay pare-parehong sa Panginoong Diyos? Sino po ang nagpapatunay na hindi lahat ng kumikilala sa Panginoong Diyos at maging sa ating Panginoong Hesukristo ay pagiging dapatin sa langit? Mabuti po ay pakinggan ninyo, mga giliw na taga-subaybay, ang pahayag mismo ng ating Panginoong Hesukristo. Dito po sa aklat ng Mateo 7:21, ganito po ang kanyang pagtuturo. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Mga kaibigan, hindi po ba ang sinabing ito ng ating Panginoong Hesukristo ay kasalungat po ng malaganap na paniniwala na lahat ng kumikilala sa Panginoong Hesukristo at sa Panginoong Diyos ay maliligtas? Sapagkat tiniyak po mismo ng Panginoong Hesukristo na ang sabi niya, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Baka naman kasi kapatid na Jomar, hanggang doon lang sila sa pagtawag ng Panginoon. Wala siguro silang isinasagawang anumang mga paglilingkod. Hindi ba nagsagawa ang mga ito ng paglilingkod sa Panginoon kaya hindi sila papapasukin sa kaharian ng langit? Mabuti po ay ituloy natin yung pagbasa sa mga talata po kanina. Ang binasa ko po ay 7:21. Ngayon po ay 7:22 hanggang 23. Sa aklat pa rin po ng Mateo, ganito ang pahayag ng Panginoong Hesukristo. Sa araw ng paghatol, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi po ba nangaral kami sa inyong pangalan? Nagpalayas kami ng mga demonyo sa inyong pangalan at gumawa kami ng mga milagro sa inyong pangalan. Subalit sasagutin ko sila, hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, kayong masasama ang mga gawain. Kahit po pala gamitin ng tao sa paglilingkod ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo at kahit makagawa pa siya ng mga milagro, kung hindi naman po ang kalooban ng ating Panginoong Diyos ang kanyang ginaganap, ay hindi po siya pagiging dapatin sa kaharian ng langit. Kasi nga para sa iba, kapatid na Jomar at mga giliw naming taga-subaybay, yun daw ang katunayan na sila ay sa Diyos at sa Panginoong Hesukristo dahil sa mga milagro na nahahayag sa kanila. Pero merong mga kaisipan, kapatid na Jomar, maaaring ganito po ang maging isipan ng iba na ito namang paraang gusto ko sa paglilingkod sa Panginoong Diyos, alam naman niyang para sa Kanya. Yun naman ay patungkol sa Panginoong Diyos ang ginagawa kong mga paglilingkod. Kaya ang tanong ay, bakit po napakahalaga na isalig ng tao sa kalooban ng Diyos ang kanyang mga paglilingkod? Tatanggapin ba at pahahalagahan ng Panginoong Diyos ang pagsambang hindi salig sa kanyang kalooban? Hindi po, kapatid na Jun. Mga kaibigan, pakinggan po ninyo, ang babasahin ko po ay mismong pahayag ng ating Panginoon Diyos. Ganito po ang nakasulat sa aklat ng Mateo 15:9, pakinggan po ninyo. Datapwat, walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao. Hindi po ba ito ang isa pang katunayan na may mga pagsamba pong ipinatutungkol ng tao sa ating Panginoong Diyos na hindi po niya tinatanggap? Ang Diyos po mismo ang may pahayag na may pagsambang walang kabuluhan kahit na ito'y iniuukol pa po sa Kanya kung nakasalig lamang sa utos ng mga tao. Ngayon, kapatid na Jomar, maaaring ang sabihin pa po ng iba, mga giliw naming taga-subaybay, wala pa bang kabuluhan itong aking ginagawang kusang paglilingkod?
meron pa akong kusa na pagsasakripisyo sa Panginoong Diyos. Tiyak naman daw na nakikita at alam ng Panginoong Diyos ang lahat ng ito at maaaring maawa siya at bigyan na niya ng kabuluhan ang ganoong uri ng pagsamba. Paano kaya kung laki pa ng pagpapakasakit o kaya ng pagsasakripisyo ang katawan, gaya po ng ginagawa ng mga nagpepenitensya, sinasaktan ng kanilang katawan, magkaroon na kaya iyon ng kabuluhan sa harap ng ating Panginoong Diyos, pero salig pa rin sa utos ng tao? Ganito po ang sagot ni Apostol Pablo. Pakinggan po ninyo mga giliw na taga-subaybay. Ang nakasulat dito po sa Colosas 2:23 at 22, ganito ang ating mababasa. Ang mga bagay na iya'y katotohanang mayroong anyo ng karunungan sa pagsambang kusa at sa pagpapakababa at sa pagpapakahirap sa katawan. Ngunit walang anumang kabuluhan. Ang lahat ng mga bagay na ito ay mga sisira sa paggamit, ayon sa mga utos at mga aral ng mga tao. Hindi po pala dahil sa ang pagsamba at paglilingkod ng tao sa Diyos ay ginawa niyang may pagkukusa, may pagpapakasakit at pagpapakahirap sa katawan, ay pahahalagahan na ng Panginoon Diyos. Nananatili pa rin po na ito ay walang kabuluhan kapag nakabatay lamang sa mga utos at aral ng tao. Para po hindi naman masabi ng ating mga taga-subaybay na tayo ay gumagawa lamang ng sariling senaryo o sarili lamang nating salita, kumuha tayo ng ilang pangyayari mula sa Biblia. Natala po sa Biblia na nagpapatotoo na hindi dahil sa ang tao ay nagsasagawa ng paglilingkod at pagsamba ay pinapaging dapat na siya ng Panginoong Diyos. Sino po ba ang mga naglingkod na sa Diyos noon, subalit hindi pinapaging dapat? Sina Nadab at Abihu po na magkapatid. Ganito po ang mababasa natin sa aklat po ng Levitico. Dito sa 10:1 hanggang 2, pakinggan po ninyo. At si Nadab at si Abihu na mga anak ni Aaron ay kumuha ang bawat isa sa kanila ng kani-kanyang suuban at sinidlan nila ng apoy at pinatungan ng kamangyan. At sila'y naghandog sa harap ng Panginoon ng ibang apoy na hindi iniutos niya sa kanila. At sa harap ng Panginoon ay may lumabas na apoy at sinupok sila at namatay sila sa harap ng Panginoon. Nais po naming ipapansin sa inyo, mga giliw na taga-subaybay, na si Nadab at si Abihu ay mga anak po ng saserdoting si Aaron. Ngunit nang gumawa po sila ng paglilingkod na iba po sa iniutos ng Panginoong Diyos sa kanila, ay hindi po sila tinanggap. At kabilang pa sila noon sa unang bayan ng ating Panginoong Diyos, sa bayang Israel. Subalit, sa halip po natanggapin ang kanilang paglilingkod sa Panginoong Diyos, ano ang ginawa sa kanila? Ang sabi po sa binasa nating talata, sa harap ng Panginoon ay may lumabas na apoy at sinupok sila at namatay sila sa harap ng Panginoon. Sino pa po ang isa sa mga naglingkod sa Panginoong Diyos at nagmalasakit pa, subalit hindi rin tinanggap ang kanyang paglilingkod, sa halip ay pinarusahan din siya? Isa rin pong Israelita, si Uza. Opo. Kahit po nagmalasakit ay hindi po niya ito pinakinabangan. Pakinggan po ninyo. Babasahin ko po sa 2 Samuel, dito po sa 6, ang talata ay 6 hanggang 7. At nang sila'y magsidating sa giikan ni Nakon, iniunat ni Uza ang kanyang kamay sa kaban ng Diyos at hinawakan sapagkat ang mga baka ay nangatison. At ang galit ng Panginoon ay nag-alablaban kay Uza at sinaktan siya ng Diyos doon dahil sa kanyang kamalian. At dooy namatay siya sa siping ng kaban ng Diyos. Pansinin po ninyo, nilakipan po ni Uza ng pagmamalasakit ang kanyang paglilingkod, ngunit sa halip na siya po ay kalugdan o sa halip na pakinabangan niya ang kanyang ginawa, ay pinarusahan po siya ng ating Panginoong Diyos. Bakit kaya, kapatid na Jomar, sa halip na kalugdan o katuwaan ng ating Panginoong Diyos ang ginawa ni Uza na pagmamalasakit sa kanyang paglilingkod, ay pinarusahan pa siya ng ating Panginoong Diyos? Meron ba siyang nalabag na utos ng Panginoong Diyos?
Katulad po ng binanggit kanina sa talatang binasa natin, si Usa po ay nakagawa ng malaking kamalian. Kaya nga ano po yung kamaliang iyon? Ano ang nalabag ni Usa? Pakinggan po ninyo, ganito po ang nakasulat dito sa Aklat ng Bilang. Sa 4:15, ganito ang ating mababasa. At pagka si Aaron at ang kanyang mga anak ay nakatapos na makapagtakip sa santuaryo at sa buong kasangkapan ng santuaryo, kailanmat isusulong ang kampamento, ay magsisilapit pagkatapos ang mga anak ni Koat upang kanilang buhatin yaon. Datapwat, huwag silang hihipo sa santuaryo, baka sila'y mamatay. Ang mga bagay na ito ay siyang pasanin ng mga anak ni Koat sa tabernakulo ng kapisanan. Sa halip po nakalugdan ng Panginoong Diyos si Usa, sa ginawa nitong pagmamalasakit sa kaban ng Panginoong Diyos, ay pinarusahan pa siya sapagkat nilabag po niya ang mahigpit na kabawalan ng Panginoong Diyos na ang sabi po sa talatang binasa natin ay huwag silang hihipo sa santuaryo. Kaya isa lamang po ang pinatototohanan sa atin ng mga pangyayaring binasa natin mula sa Biblia at mga giliw naming taga-subaybay na hindi po totoo na anumang paglilingkod na iukol ng tao sa Panginoong Diyos ay pinapagiging dapat niya upang masang-ayon sa kanyang kalooban, sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Napakahalaga po na matiyak nating tama o tunay ang pagkilala at pag-ibig ng tao sa Panginoong Diyos. Kaya alamin po muna natin, papaano po ba ang tunay na pagkilala sa Panginoong Diyos? Ang kasagutan po sa amin pong pagbabalik. Sa kasalukuyan, halos lahat ng relihiyong nakatatag sa iba't ibang panig ng mundo ay mayroong kani-kaniyang paraan ng pagsasagawa ng mga pagsamba at paglilingkod sa kinikilala nilang Diyos. May relihiyon na sa kanilang mga pagtitipon ay masasaksihan ng mga kasayahan, awitan at palakpakan, at madalas pa dito ay ang sharing ng kanilang mga pansariling karanasan. Meron namang pangkati ng pananampalataya na ang paraan ng kanilang pang-akit sa mga tao na sumama sa kanilang mga pagsamba ay ang pagtitipon na idinaraos nila sa mga bahay, mga tanggapan, mga puok-kainan, social halls at mga dating sinihan. At sa bawat pagtitipon na kanilang gawin ay meron ding awitan at talumpati ng mga kasapi. Ang ilan pa sa mga ito ay ang pagsamba ng ilan pang samahan na ang pinakatampok na bahagi ng pagtitipon ay ang panguhula at pagpapagaling sa mga may sakit. Kung laganap man ngayon ang mga gawaing ito ng iba't ibang samahan o relihiyon na naglalayong ipadama ang pag-ibig at ipakita na sila ay tunay na kumikilala sa Diyos, ang tanong ay, ito kaya ay sang-ayon sa kalooban ng Diyos? Mga giliw po naming taga-subaybay at maging sa lahat po ng mga nakikinig sa palatuntunan ito ng Iglesia ni Cristo, ang atin pong iniwang katanungan kanina at napakahalagang masagot mula sa Biblia para masang-ayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos na matiyak na tama o tunay ang pagkilala at pag-ibig ng tao sa Panginoong Diyos. Paano po ba ang tunay na pagkilala sa Kanya, sa Panginoong Diyos, ayon po sa Biblia? Ganito po ang mababasa natin na pahayag ng banal na kasulatan. Sa aklat po ng unang Juan, sa 2:3, ganito ang pagtuturo po sa atin. Nakatitiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang Kanyang mga utos. Ang tunay na pagkilala po sa Panginoong Diyos, ang sabi ng Biblia, nakatitiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang Kanyang mga utos. Sa makatwid, iba po ang naniniwala sa Diyos kaysa kumikilala sa Panginoong Diyos. Pwede pong lahat tayo, kapatid na John, mga kaibigan, ay naniniwala sa Diyos. Subalit, paano po natin patutunayan na tayo ay tunay na kumikilala sa Kanya? Madali kasing salitain nyo, kapatid na Jomar. Opo. Kaya magagawa po natin yan sa pamamagitan po ng pagsunod sa Kanyang mga utos. Ang pagsunod po ba sa mga utos ng Panginoong Diyos, kapatid na Jomar, yan ba ay may kinalaman sa ating pag-ibig sa Kanya? At yun pong
pag-ibig sa Panginoong Diyos, yun ba'y sasalitain lamang ng tao? Paano ba mapatutunayan natin ng tao sa Panginoong Diyos ang pag-ibig sa Kanya? Ganito naman po ang pagtuturo sa atin. Dito pa rin sa aklat ng unang Juan. Sa 5, ang talata po ay 3, ganito naman ang nakasulat. Sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ay yaong tumutupad ng kanyang mga utos at hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos. Ang sabi po ng banal na kasulatan, ang tunay na umiibig sa Diyos ay yaong tumutupad ng kanyang mga utos. Napakahalaga po ng pagsunod. Hindi natin ito dapat na iwasan sapagkat sa pamamagitan ng pagsunod, napatutunayan po natin na tayo'y tunay na kumikilala at umiibig sa Diyos. Sa makatuwid, kapatid na Jomar, mahalaga na sabihin, salitain ng tao ang kanyang pagkilala at ang kanyang pag-ibig sa Panginoong Diyos. Subalit, kailangang patunayan niya sa gawa sa pamamagitan ng pagtupad sa mga utos po ng ating Panginoong Diyos. Ano ang itinuturo ng ating Panginoong Hesukristo na dapat sundin ng tao para maging karapat-dapat ang kanyang paglilingkod sa Panginoong Diyos? Ganito po ang pagtuturo ng ating Panginoong Hesukristo. Sa kanya pong pahayag sa 7:21 ng aklat ng Mateo, pakinggan po natin. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Kalooban po ng Ama na nasa langit ang dapat nating ganapin o sundin. Hindi po yung sarili nating kalooban o kalooban lang ng tao. Kaya nais po naming magtanong, mga giliw na taga-subaybay, nasuri na po ba ninyo kung ang inyong mga isinasagawang pagsamba at paglilingkod sa Diyos ay naaayon o nakasalig po sa kanyang kalooban? Sapagkat kung hindi, ay hindi lamang po mawawalan ito ng kabuluhan, kundi magiging daan pa po ito ng ating pagkapahamak. May kinalaman po sa ginagawang pagsusuri ng lahat. Ito pong tanong na ito, kapatid na Jomar. Ano po ang kalooban ng Ama, ng Panginoong Diyos, ukol sa lahat ng tao? Ganito po ang pahayag ni Apostol Pablo sa aklat po ng Efeso 1:9 hanggang 10. Ganito po ang maliwanag na pahayag sa atin ng Biblia. At ipinakilala niya sa atin ang hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa kanyang kaluguran na kanyang itinakda kay Kristo upang isakatuparan sa takdang panahon, upang tipunin ang lahat ng bagay sa langit at sa lupa at ipailalim sa isang Pangulo na walang iba kundi si Kristo. Ang kalooban po ng Panginoon Diyos na ipinasyan niya at minagaling mula pa ng una ay tipunin po ang lahat at ipasailalim sa isang Pangulo. Yan po ang Panginoong Hesukristo. Paano kaya matutupad ang kaloobang iyan ng ating Panginoong Diyos? Sa inyo pong binasa na matipon ang lahat sa ating Panginoong Hesukristo. Pakinggan po natin ang sagot ni Apostol Pablo pa rin. Dito po sa Efeso 1:22 hanggang 23, ganito po ang nakasulat. Ang lahat ng bagay ay ilalagay ng Diyos sa ilalim ng kanyang mga paa. At siya'y itinalagang ulo ng lahat ng bagay para sa iglesia na kanyang katawan. Ang kapuspusan niya na pumupuspos sa lahat ng bagay sa lahat ng paraan. Para po matupad ang kaloobang ito ng ating Panginoon Diyos na matipon ang lahat kay Kristo. Ayon po sa mga apostol, ang lahat ng bagay ay inilagay ng Diyos sa ilalim ng kanyang mga paa at siya'y itinalagang ulo ng lahat ng bagay para sa iglesia na kanyang katawan. Sapagkat ang tunay na iglesia ay katawan ni Kristo, ito ang pinangunguluhan niya at ililigtas niya. Kaya kailangan po ng lahat ng tao ang tunay na iglesia. Ngayon, ano po ang kahulugan kapag tinanggihan ng sino mang tao ang tunay na iglesia? Tinatanggihan po niya ang kalooban ng Panginoong Diyos at tinatanggihan po ang kaligtasan. Hindi man niya direktang sabihin, hindi niya kailangan ng kaligtasan, subalit tinatanggihan niya ang tunay na iglesia, ganoon din po ang kahulugan noon. Ngayon, ano ba ang pangalan ng iglesia na
katawan ni Kristo. Bakit ito ang dapat aniba ng tao para maisagawa niya ang paglilingkod sa Panginoong Diyos na naaayon sa kanyang kalooban at maligtas ang tao. Mabuti po ay sa Biblia natin basahin ang pangalan ng iglesyang pinangunguluhan ng Panginoong Hesukristo. Dito po sa Aklat ng Gawa 20:28, ganito po ang ating mababasa. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong mga sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Ang pangalan po ng iglesia na katawan ng ating Panginoong Hesukristo, ayon po sa Biblia ay Iglesia ni Kristo. Tama lang naman na tawaging Iglesia ni Kristo sapagkat una, yun po ang nakasulat sa Biblia. At ang tunay na iglesia ay katawan ni Kristo. Katumbas nun, Iglesia ni Kristo. Hindi po ba ang katawan ay tinatawag sa pangalan ng kanyang ulo? Ito rin ayon sa Biblia ang tinubos ng napakahalagang dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Ano po ang kahalagahan ng pagtubos na ginawa ng ating Panginoong Hesukristo sa tao sa pamamagitan ng kanyang dugo? Ano po ang nagawa ng dugo ni Kristo sa mga natubos nito? Ganito po ang pagtuturo sa atin ng banal na kasulatan. Dito po sa Aklat ng Ebreo, sa 9:14, ganito ang ating mababasa. Gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan ay inihandog ang kanyang sarili na walang dungis sa Diyos, ay maglilinis ng inyong budhi sa mga gawang patay upang magsipaglingkod sa Diyos na buhay. Hindi po maisasagawa ng tao ang marapat na paglilingkod sa Diyos hanggat hindi po muna siya napatatawad sa kanyang kasalanan. At hindi naman po niya matatamo ang kapatawaran ng kasalanan hanggat hindi po siya natutubos ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. At masasabing hindi rin siya maaaring matubos hanggat wala siya sa loob ng Iglesia ni Kristo. Kaya napakahalaga na makilala po ng lahat ng tao ang tunay na Iglesia ni Kristo. Napakarami pong relihiyon, napakarami pong iglesia ngayon. Kaya ang tanong natin, ilan ba? Ilan ang tunay na Iglesia ni Kristo? Ganito po ang sagot ni Apostol Pablo. Sa aklat po ng Efeso 4:4, ganito ang nakasulat. May isang katawan at isang espiritu, gaya naman ng pagkatawag sa inyo sa isang pag-asa ng pagtawag sa inyo. Iisa lamang po ang tunay na iglesyang itinatag ng ating Panginoong Hesukristo, ang Iglesia ni Kristo. Kaya hindi tayo dapat madaya ng mga naglipan ng relihiyon na may mga ipinagmamalaking di umano'y katangian, sapagkat hindi naman po sila ang tunay na iglesia. Sa loob po ng Iglesia ni Kristo, dapat na isagawa ng tao ang paglilingkod sa Panginoong Diyos upang ito ay paging dapatin niya. Dahil dito, dapat nating pahalagahan ang iglesia sapagkat dito natin magagawa ang paglilingkod na tatanggapin ng Panginoong Diyos at sa pamamagitan din ng pananatiling kaanib sa loob ng Iglesia ni Kristo, makakasama tayo sa kaligtasang pangako ng ating Panginoong Hesukristo pagdating ng araw ng paghuhukom. Ito po ang kadahilanan. Kaya patuloy kaming nag-aanyaya sa inyo, suriin pa ninyo, subaybayan pa ninyo ang mga aral ng Panginoong Diyos na itinuturo sa loob ng Iglesia ni Kristo na maghahatid sa atin sa kaligtasan. Tayo po ay mananalangin ng pagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa iyo. Opo. Minsan mo pang ginamit na kasangkapan ng palatuntunang ito Opo, Ama. para mahayag po ang iyong kalooban sa lahat ng mga tao. Opo. Salamat po at nakasama naming muli ang aming mga kaibigan Opo. na nagbigay ng kanilang panahon para tangkilikin ang palatuntunang ito Opo. at pakinggan ang iyong mga katotohanan. Amen. Hinihiling namin na huwag masayang ang kanilang pagpapagal. Opo, Ama. Ang kanilang ginawang pakikinig, maawa ka sanang bigyan mo po ng pagkakataon. Kaming lahat ay magkasama-sama
sa loob ng Iglesia ni Kristo. Amen. Panginoong Heso Kristo, maraming salamat po. Opo. Hinihiling naming palagi mo sanang basbasan ng palatuntunan ito. Opo, Panginoon. Makatulong ng malaki sa pagsusuri ng maraming tao sa pagtatamo ng kaligtasan. Amen. Ama naming Diyos, muli kaming lumalapit sa iyo. Pagpalain mong palagi ang iyong iglesia Opo. sa pangunguna ng tagapamahalang pangkalahatan. Amen. Kaming lahat ay maihanda po nila sa nalalapit naming kaligtasan. Amen. Hinihiling na po namin ang lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Amen.